Katoliko ug sa akong amigo nga na sa ubang sikta labi na kang bro gambi sa SDA nga masugid nga sige mo comment sa atong programa. Salamat bro sa imong pagutang-utang ang mga palahubog mi amo, pero bisag dili mi palahubog di mo mi pasangilan nga palahubog, pero sa tinuod bisag gani bisag kasyat sa tanduay magdumili na ka. So President, Yes bro, maayong hapon sa tanan nagaw sa atong mga suking at tigpaminaw sa radyo. Pasensya sa karon kay doon ay technical problem. So diri ka sa Facebook Live, ang Facebook Live sa ang atong tanahon. So karon ang akong ihatag karon Brad kay wa man tay oras sa walay paglangan. Ako lang ihatag kining atong pagtulungan sa simbahang Katoliko about kining succession bro, kining succession kung ngano nga kinahanglan man gyud nga ang matuod nga simbahan doon na gyoy apostolic succession. Kay kung wala man gud ning apostolic succession, saan man nato kini pag-angkon, pag-claim nga ang atong mga pagtulunan gikan gyud ni Kristo o gikan sa mga apostoles. Dili mapadayon kung walay succession. Yes. Ang pag-ani ni Jesus kalibutan pagsangiyo sa mga balita. Okay, kung atong bisan mo gamit lang ta og logic kini gitawag nga correct thinking and correct reasoning. Study of correct thinking. Yes, ang logic. Kung atong nang gamiton ang logic, sa primero, sa pagsangyaw sa mga apostoles, kay sila man ang unang gisugo ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, sila ang gisugo nga mo'y mo sulti, mo tudlo sa tanan nga mga pagtulon ni Kristo. Unya, siyempre sa ilang paghimo nini, moabot man gyud ang panahon nga mga wala sila. So doon na gyoy mapuli sa ilang katungdanan. Mao nga naagyoy gitawag nga kanang apostolic succession. Naigid sumusunod. Nais masunod. O kanang makadawat yun sa mga pagtulon ni Kristo. Kinahanglan, kung gamiton lagi nato ang logic, dili gyud kadtong mga 16th century na nga mga tao bro, kadtong mga leaders nga mitungha sa 16th century. Pananglit sa pagsulti, sa pagwali sa mga apostoles, sa mga pagtulon ni Kristo, na may mga sumusunod sila. Pananglit si San Pablo, doon na siya sumusunod sila si Timoteo. Kana pa lamang Brad, kanang ilang pagsulti ni Ana, naana gyud ang mga matuod nga mga klaro gyud nga mga sumusunod, mao gyud to ang nakadawat sa tanang pagtulon ni Kristo nga gipasa mao na balikon ko na agyoy apostolic succession. Gikan sa kan San Pedro. Oh, kay imposible man lagi nga ang gitudlo sa mga apostoles ang mo interpret sa gisulat sa Biblia kadto nang sa huli, kadto sa 16th century. So kung naa may maka-interpret, makasulti gyud sa kinatibuk-an mga pagtulunan, kanang naa paghihapon niya nga panahon panalitan ang simbahang Katoliko naa naman sa 1st century. So ang simbahang Katoliko gyud ang nakasunod niini. Kay gani ang mga apostoles giangkon man nato nga mga Katoliko. Kay ngano man ang atong gibasihan diha ang kuan man, ang pagtulunan man, dili man ang ngalan sa simbahan nga pagngalan mitungha dayon ang mga pagtulunan no. Kung dili ang mga pagtulunan sa simbahang Katoliko naa nang daan unya pag-abot sa 107 sumala sa kasaysayan ginganlan nga Katoliko. Saint Ignatius. Yes, ni Saint Ignacio. Nganong ginganlan nga Katoliko tungod kay sumala pa ni San Ignacio nga kini nga simbahan mao kini ang simbahan nga naa sa tanang lugar. Mukaylap sa tanang makaylapon sa tanang panahon, ana sa tanang lugar. Mo gani kanang Catholic means universal. Yes, mo gani gitawag kini siya nga universal. Pahulos sa Griego pa na pinulungan. Yes. Gitawag kini siya nga universal tungod kay sumala palagi ni
San Ignacio naa kini sa tanan nga lugar. Mao na tao kadto nga ginganlan niya ang Catholic Church niya tung tuig 107. So kita nga mga Katoliko gamit gyud ta og kasaysayan aron atong pamatud-an nga kining mga pagtulon-an nga naa sa simbahang Katoliko gikan gyud kini sa mga apostoles. So mao na atong pagkuan, pagpamatuod. So karon modretso ta sa unsang paagi nga ang pagtulon-an sa mga apostoles nabasa. So giunsa man kini pagpasa. So mala sa Biblia, mabasa nato diha panalitan sa 1 Timothy, 2 Timothy rather, chapter 1 verse 6. Nagingon diha, I remind you to rekindle the gift of God that is within you through the laying of my hands. So dinhi, laying, klaro ha? Through the laying on of my hands. Sa ito pa, kining mga pagtulunan iyang napasa kini pinaagi sa pagpandong sa kamo. So ang simbahang Katoliko, ang pagsabot nini nga ang office o kining katungdanan gipasa pinaagi sa pagpandong sa kamot. Mao kini ang basis usab sa simbahang Katoliko niya ang holy orders o kanang sa ordination sa mga pare na ipadala bro. yes. So mao kana Brad, akong isay-say diri ang pagpasa ba sa pagtulon-an. Nganong kadtong pagtulon-an sa mga apostoles gipasa sa unsang paagi, pinaagi di ay sa pagpandong sumala sa 2 Timothy chapter 1 verse 6. So unsa mon kining pag-appoint Brad sa successor, mabasa pud nato nga kining ang mga apostoles ni-appoint sila sa mga successor. Mabasa nato sa Titus chapter 1 verse 5. Naging siya, this is why I left you in Crete, that you might amend what was defected and appoint elders in every town as I directed you. So dinhi gipasa. Klaro gayod ang pag-appoint. Gi-appoint ang katungdanan. So karon naabay basis ang simbahan Katoliko nga kining pagtulon-an sa simbahan. Sama kining sa apostolic succession na may atong basihanan ini. Yes, mabasa nato sa buhat or Acts chapter 1 verse 20 to 26 nga diin ang katungdanan ni Judas Iscariote sa iyang pagkamatay gipulihan. Kay nahaw naman ang iyang gipulihan na siya. Pagkamatay niya, gipulihan siya ni Matias. So diha pa lamang atong nakita nga dunay apostolic succession nga mabasa sa Biblia. Kay pagkapatay ni Judas, gipulihan ni Matias. Sa ato pa wala mabakanti ang iyang katungdanan, iyang trabaho. So mao kana nga dunay gyoy kuan pagpasa sa mga katungdanan. Panalitan, mabasa pod nato diya sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 nga nagingon, what you heard from me entrust to faithful men who will be able to teach others also. So ang katungdanan gipasa. So dinhi atong makita ang senaryo nga gikan kang St. Paul ngadto kang Timothy, sunod sa si Timothy mitudlo sa faithful men og ang uban. So kanang pagpasa atong napamatud-an. So diri na punta Brad sa kuan Brad kanang pag-ingon bitaw nila sa Ephesians chapter 4 verse 11 nga mingon sila nga doon na may pastor nga gisgutan. Doon na may pastor diha. So dili di ay pare lamang. Di ba? Mingon sila nga dili di ay pare lamang kay doon na may pastor. Dili Brad, kanang sa Episo 4:11. Ila nag-assume nga pastor gyud na as in pastor nga sa ubang mga sikta. Pero actually ang pastor gyud yan na mao ang mga pari. Yes. Dili pastor kung granting without admitting nga kana mga pastor nila kinsa may tinuod nila. Nagdating na gana almost 50,000 na mga sikta nga mikabat karon sa nerestro sa sik entero kalibutan. Na kung tugutan nato na ang pastor
Kaya na nga pastor, pastor sa Bunagin, pastor sa Sabadista, pastor sa Iglesia ni Cristo. Kung sa nang sa ito pa, kahiusa. Nga usa ra may tinukod ni Cristo nga simbahan. Yes, kana Brad. Okay, manang atong ta unahon sa makadaghan sa mga sikta nga dili ta magpa siatab nga kamo na kay kung atong istudyohan ang kasaysayan o ang Biblia atong sabton isa ra gyud ang tinukod ni Kristo nga iglesia. Matud pa ni Kristo diya sa Mateo 16:18, I will build my church. Yes. Dili kay I will build my churches. Yes, Kung so singular. Kung singular. Kung naging I will build my churches, kana posible matinuod na. Mga pastor. Pero wa man gyud naging si Kristo nga I will build my churches. I will build my church singular. Mao na ang ato butang sa ato isip sa uban ng mga atong igsuunan nga diin na ila na tanong sa ilang mga kasing-kasing nga sila mao gyud isakto. Yes. Kung sa ato, Brad, kung sa atong pagsabot ana, kuan man na sa Ephesians chapter 4 verse 11, nag-describe ka na sa different roles within one church founded by Christ. Sa ato pa gidescribe ang nagkalain-lain nga roles sa usa lamang kasimbahan. Nga naman, kay di ba nag-ingon diha sa Ephesians gyapon mabasa na wa ko masayop sa chapter 4 5 na nag-ingon bitaw diha nga adunay usa ka Ginoo, adunay usa ka Ginoo, usa ka bautismo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. So kung gikan ka sa Katoliko, mubalhin ka sa iglesia ni Kristo, mubalhin na pod ka sa Jehovah's Witnesses, mubalhin na pod ka sa Seventh-day Adventist, pila na ka bautismo ang imong nadawat. So di ba, klaro, usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, o usa ka bunyag. Sa ato pa diha pa lamang, Brad, ato na makita nga wala na kita masibo sa gisulti sa mga balaang kasulatan. So atong i-shout out, Brad, ang atong amigo si Dong Pia. Dong Pia, may hapon, Brad. So, diha pa lamang atong amigo sa Hubang, Barangay Hubang, may hapon. So, kanang atong pagsabot sa balaang kasulatan, dili kay ato lang kaugalingon ng interpretasyon. Dili kay kung dili manguntahan ta sa simbahan nga mao'y naikatungod sa pag-interpret ng Biblia. Kay kung kita-kita lang mag-interpret yan na mahitabo gyud may salaag ta. Yes. Kami isip mga Catholic faith defenders, wala gyud may katungod mo interpret sa nakasulat sa Biblia. Kay klaro man ang giingon ni Saint Peter chapter 1 verse 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Nag-ingon walay si bisan kinsa ang makasaysay sa mga kahulugan sa propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingon nga pagsabot. Sa to pa no private interpretation. Yes. So dili nato kini sabton ang balaang kasulatan sa atong kaugalingon nga pagsabot. Mao nga kami dili gyud mi kabsan og katekism ng Catholic Church. Kay kun mo supak ta, Brad, nag-ingon man si Kristo sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 17, ang dili mamati sa simbahan isipon nga dili magtotoo. Sa ato pa importante nga dito ta sa simbahan mamati. Mo gani bro nga plus nang sa balista. Nga buang kon sila nga sila gid kuno mo'y tinukod kay si Kristo sa balista. Ila man mong literal gid pagsabot ng Biblia. Yes. Dili ka daw sa watong pangutana lagi ni Mr. Gambi sa SDA nga si Kristo kuno sa balista. Kaya may sulod sa adlaw ipapahulay kada adlaw ipapahulay. So si Kristo sa balista kauban kuno nila. So kung atong unang-unaon si sa ato pa di na unta magtukod si Kristo iglesia kinaan na may iglesia niya nga sa balista. Yes. Ha? Oh. Mo na atong isulod sa atong
hunahuna ba sa ato wa nga atong sabton. Oh. Dili kay makabasa taog si Kristo misulod sa adlaw ipapahulay sa badista na. Yes. Tinuod si Kristo misulod sa adlaw ipapahulay kay nailanom siya sa balaod sa Hudyo. Yes. Istrikto ba kahit kung kuwan sa Hudyo sa una kanang ilang pamalaod. Kung dili man sad nato ikadinay nga si Kristo Hudiyo. Hudiyo man gid niya religion. Pero sa pa kanang sa una nga panahon niya sa Old Testament ang naay nangahoy nangahoy sa adlaw paloy gipatay naay naghaling naglungag gipatay. Mo nang pag-abot ni Kristo sa si Kristo nagpakatao. Mo nang sa iyang pag ministeryo diri sa kalibutan, iyang gisupak ang mga balaod sa adlaw nga ipapahulay. Yes. So diha pa lamang sa iyang pagsupak, kay iya man gibungkag ang inyong balaod sa tupadunay wala gyud niya masabti sa mga ang bisag way apostolis nga adlaw Sabado gisimba nila si Kristo. Yes. So, kini atong hero brad, dili man ni pang pahilabot, di man ni ato lang gitubag, atong gihatagan o base ra di ay nga mahayagan ang ilang una-una nga samok na kang Mr. Gambi sa SDA nga ayaw palabi og pangatake sa simbahan Katoliko. Una-una sa makadaghan kanang imong siktang gianiban tinupod na sa tao sa mga Amerikano. Tulo ka Amerikano, isa na diha si Ellen Goldwhite, William Miller, Joseph Smith. Mao nang mga magtutukod sa badista. O mayong hapon, wala may oras. Hangtod sa sunod usab nga higayon, mayong hapon. Shout out na to ang atong mga viewers sa akong misis may magtanaw usab kang Vanessa Montero. Salamat sa pagtanaw. Paminaw po. Ug sa tanan nga naminaw karon, sa tanan nga mga naabot dining atong programa sa radio. Suguna mo may hapon sa tanan kalay ko ng news. So Brad, okay, kay wala naman tayo oras. Sulod na sa kita ng linggo, kita-kita o mamati kita ng programa in 90.5 ang Tinaw o Kamaturan. Una, among pasalamatan kay Father Reverend Father Edgar Platt na amoy naghatag ka na mo kadasig sa paglunsad